pero mabalik tayo sa Sige, pinag-uusapan natin. This is one of the best topic na gusto kong pag-usapan natin. Sige, pare. Total naman, nandito tayong tatlo. Pakalisan ni Yusek Claire. Ito sinasabi ng mga political. Ito may nagsabi na isang political Pwede analyst. na tayong hindi maging babait dito. Wala na si Yusek. Wala na si Yusek Claire. Mayroon nagsabing isang political analyst na si President Bongbong Marcos daw. Tanong nga sa taong bayan ay humihina daw yung kanyang survey. Ayun, mahina na daw si Presidente. Yun ang pinapakalat nila sa rally. Kung mahina si Presidente, ano naman si Sara Duterte? Diba? Utik na yan. Ilan ba taga-suporta niya? 18 kasama Anino. Diba? So alam nyo, kung may mahina, tandaan nyo po, no, makita nyo sa lansangan kung sino talaga. Kung may bilang at kung meron ba talagang may mga puwersa na talagang solid na taga-suporta ng totoong tao. Ito isipin nyo maigi. Nasabi ko na ito Nanawagan itong si Kiko Barsaga sa may Forbes Park. Abay, walang pumunta. Ilan lang sila. Tapos ngayon dito, panawagan nila, ipaglaban at suportahan si Kiko. Sabi, ngayon, nananawagan kayo na suporta si Kiko. Yung panawagan nga niya, pumunta kayo ng Forbes Park, hindi kayo pumunta. Tapos nananawagan kayo sa social media. Diba? So, ibig sabihin, hindi mo na alam kung etong mga nananawagan ay totoong tao. O baka naman may kinalaman dito yung matabang malaki mata. Yun. Tanong nyo kay Atty. Claire, alam niya. Yung parot na? Hindi, babae siya. Babae. Diba? Ay, ba yung nasa Sesame Street? Diba? Ipupumalos? Alam nung iba yan dyan, no? Paki-comment na lang, ha? Ito lang, brother. Mga subscriber natin. Ako hindi ako naniniwala na mahina at humihina na daw ang survey ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung number 1, tingnan mo to, kung mahina si PBBM, edi sana sumama na ang buong taong bayan sa rally nila. Totoo. Diba? Kung talagang wala na talagang kumpiyansa. Number 2, ang business sector daw. Humihina daw ekonomiya natin. Hindi ba alam itong tatanga-tanga na bakit? Tama naman ako Sino ba siya? Hindi ko napapangalanan para walang itong na political analyst na to. Ang sabi niya na yan din ba yung malaki mata? Hindi ba to bago to na. Hindi ba yan kamukha ni Majin Buu? Hindi yan. Ang sabi niya dito, mahina na daw ang ekonomiya, bababa daw. Hindi ba niya alam yung business sector sa bansa natin, even the oligarchs, sinusuportahan si Pangulong Marcos ngayon. Kasi gumanda ang kanilang kita. Number 3, tingnan natin yung automotive industry natin. Nakabenta ng almost 35% sa bansa natin. Bakit? Yan tanong sa taong bayan. Bakit nakabenta ang automotive industry sa atin ng almost 35%? Dahil ang mga tao ngayon bumibili, nagpapalit ng sasakyan. Maraming pera. Sa makatuwid, ang taong bayan ngayon gumiginhawa ang buhay at nakakabili, can afford bumili ng sasakyan. Ibig sabihin ba naka-recover ng taong bayan mula nang si Digong ay mawala na? Yes, correct. Kasi tandaan nyo mga kababayan, nung naupo si Digong, pinahirapan yung taong bayan. Sobra. Diba? Sobrang hirap, naramdaman nyo yan. Diba? Hindi lang dahil sa nagkaroon ng pandemya, kasi talagang sinadya niya. Hindi naman pwede naman na hindi tayo mahirapan . Kaya lang sinamantala niya yung pagkakataon ng pandemya para ikulong tayo, hindi tayo makalabas, hindi tayo makapagreklamo, hindi tayo makapag-rally para magawa niya yung gusto niya. Kaya nga Boss Mike, paring Yolo, malabong mangyari yung sinasabi nitong political analyst na to. Sino ba yan kasi? Sabihin mo na kasi. Ang pangalan niya ay... sabihin ko na ba? Sabihin ko na ba? Clue. Maitim, malaki mata, napapanot na rin. Maitim, malaki mata, napapanot na rin. Aba, si Roque? Hindi. Ang katunog nito, medyo mabaho. Mabaho? Ano? Baldem Enedoro. Basta Ro. Si Roque! Hindi. Sinasabihan itong political analyst na to na itong si Pangulo daw, Sa totoo lang, hindi naman ramdam ng taong bayan ngayon yung sinasabi nila. Ang masakit dito,
Ina-character assassinate nila si Presidente para nang sa ganon, yung sinisigaw ng mga makakaliwang grupo na mga kilusang matampuhing unggoy. Di ba? Na sinasabi nila na, bababa ka na, BBM resign. Hindi ko nga alam, boss, kung nag-iisip ba tong mga makakaliwang grupo eh. Ito can you imagine, what if, mga kababayan ko? Kasi dalawa na ang katauhan ng makakaliwang grupo, baka mamali yung pagkaunawan ng Ganun pa rin tanga at bobo pa rin ang tawag dun. Ganun pa rin ang katauhan nun, tanga at bobo. Ano ba yan? Mga dilawan DDS ba yan? Bakit ko po sinasabi ng mga tangat bobo para sa akin? Hindi ako takot. Sige nga. Bakit ko sinasabi? Bengay mo. Bebenggayin ko. Ito, bebaylo ako. Bakit ko sinasabing bakit ko sinasabing mga tangat bobo itong mga to? Bakit? Bakit? Ito. Sisigaw ka ng Marcos resign. What if bumaba si PBBM? Kunwari lang. Pinatulan sila. Maupo si Sara Duterte. Di tanga pa rin sila. Sisigaw ulit sila. Sara resign. Ang ibig kong sabihin dito, walang matinong presidente sa inyo. Tama. Mahusay ka doon, Koy. Tama yun. Kasi walang alam matino. Kailan ba parang sila pa rin yung napapakinggan natin eh. Flip tapin natin. Sige. Banata mo. Dumaan na si Pinoy, dumaan na si Duterte, hanggang ngayon pumupo si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit hindi mo pa isama si Gloria, si Ramos, at si Estrada? Para sa'yo talaga, Boss Mike, yung kasunod nun. Dumaan na lahat ng mga presidente sa bansa natin, anak ng teteng, nagrarally pa rin kayo. Pero isa lang ang natatandaan ko. Tinoble ni Duterte yung utang ng Pilipinas mula nang naupo. Di ba? Kaya yung tatay niyo nasa karton na lamang. Pagdasalan nyo na lang. Di ba? Kaya sabi ko nga, mga kapatid, kahit anong gawin ninyo, walang matinong presidente sa mga to. Kasi gusto nila, bumaba si Pangulong Bongbong Marcos, di ba naman nag-iisip tong mga tao, talagang pinanindigan ng tagintang at bobo. Uupa-upuin nila. Pag bumaba si Pangulong Bongbong sa pwesto, ang papalit, automatic si Sara Duterte. Baliw! Kapag nakaupo si Sara Duterte sa pwesto, manawagan ulit! Sara resign. Pinahirapan nyo lang ang sarili nyo. Ito na nga yung pagkakataon na may presidente tayong may utak at hindi bobo. Diba? Ito na yung pagkakataon ninyo at na magkaroon tayo ng disenteng mamumuhay sa Pilipinas. Ayaw pa ninyo? Ewan ko ba kung bakit ganyan ang gusto nila? Diba? Ito na nga, mga kababayan ko. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Pababain lahat ng mamumuno sa bansang ito? O baka namang gusto nyo lang sa katiting na bilang nyo, kayo ang maupo. Laging daing nila, Boss Mike. Pataasin daw ang sahod ng mga ulirang manggagawang Pilipino. Tumaas na ng tumaas sa panahon ni Pangulong Bongbong. Ano pang gusto nyo? Naaaprobahan na nga yung 100 pesos na dagdag. Kanino nag-feedback? Ang pagtaas ng presyo. At hindi lang yan, pati na rin ang mga naka-uniformadong mga sundalo. Pulis, sundalo, at marami pang iba, ititataas taon-taon karagdagang sweldo nila. Pero hindi ba nila natamasa yung pagtaas ng sweldo ng mga ordinaryong Pilipino at ang mag-bounce back ito sa taong bayan? Imaginein mo, pagtaas ng sahod na 100 piso ang isang kumpanya para sa isang empleyado, yung produkto tumaas din ang presyo. Kanino nag-feedback ngayon ng hirap? Hindi sa taong bayan din. Paano nga naman nila mararamdaman hindi naman sila nagtatrabaho? Dahil ang gusto lang nila, umasa ng umasa sa gobyerno. Uy, mga inang-ina nyo, magtrabaho kayo! Magtrabaho naman kayo! Tama yun, magtrabaho kayo, no? Kayo mga pumipila sa 20 pesos ng bigas, ayaw nyo sa gobyerno, pero kayo nasa 20 pesos, kayo mga nasa 4-piece, puro kayo bababa sa survey, pero si BBM siya lang ang sa amin ang habay. Bisan lang baba ng sinulo. Pero kita nyo nun, patok na patok. Speaking doon sa pagtaas ng kasi yan ang lagi nilang sigaw eh. That's why they are calling, BBM, Marcos resign, mag-resign ka na kasi tumataas ang presyo ng bilihin. Tanga talaga yung mga yan eh. Paano hindi ko pa sabihin tanga? Sorry to say that, but please pardon me. No, I'm using the word tanga. Yun na yun!
yun. Oo, Yun na yun, diretso mo. Kasi, tanga kayo kamo. bakit Sumasamba sa karton Humirit ng 100 pisong taas. Di si kumpanya, magtataas din ng presyo. Di ba? Sino maapektuhan? Consumer. Ano tawag sa mga nagrarally ngayon dyan? Di ba? Sila rin ay isang consumer. O di naalaman nila, ay ang hirap pala ng ganito, ang hirap pala, nagtaas ng sahod. Hiling nyo yan Pinagbigyan kayo ng gobyerno. Then accept the consequences kung bakit tataas din ang presyo. Ganito lang naman yan kasi kaya nagrarally. Baka yun yung talagang trabaho nila. Isipin mong maigi. Hindi nagtatrabaho ng maayos, disente. Ang trabaho lang nila manggulo, magpalaganap ng kaguluhan sa lansangan at yan, magpasali-sali ba sa Ilocano? Pasali-sali. Di ba? Yung bang ano ba yun? Hindi ko alam kung paano Tagalogin yun Hindi ko talaga alam anong ideology ang gusto nilang mangyari. Bakit ayaw nila kay President Marcos? Samantalang tayo may pinaka-fastest growing economy ngayon sa buong sa Asia. Ito nga ang masasabi ko, mga kababayan, tama nyo ako. Itama nyo ako pag mali ako. Napansin nyo ba? Sa dami ng magnanakaw sa gobyerno, hindi maubos-ubos ang pera natin. Kasi kung ibang bansa ito, bagsak na ekonomiya nila. Pero tayo, sa sobrang yaman ng Pilipinas, halos lahat na, pero lang si Pangulo, nagnanakaw. Pero bakit hindi pa rin bumabagsak ang Pilipinas? Ibig sabihin, mayaman talaga. Kasi nga, sa tutusin lang, tayo nga, ang number one tayo when it comes to labor. Okay? We are number one. I don't want to take it in English. Because this presidency is really amazing. By the way, the past administration, as you can see, they are licking the balls of Xi Jinping. But this president, but these presidents love to protect our sovereignty. He loves to protect our sovereignty and our people. And our poor people, 30,000 poor people have justice right now in the ICC because the cultural backlog of Duterte is really going to Garapon.